delikado ka na kaagad kapag napansin ng algorithm yan. Hindi ito strike, hindi rin ito warning, pero diretso termination. At isang maling click mo lang, pwedeng mawala lahat ng pinaghirapan mo sa YouTube. At ang pinaka nakakatakot, maraming mga baguhan ngayon yung ginagawa to. O baka ginagawa mo na rin to, hindi mo alam, violation na pala. Hello mga ma'am sir, welcome back sa ating channel. Kung bago ka dito, ako si Jem, nagbibigay tayo ng mga tips, advice para sa mga aspiring YouTubers. Makinig kayong mabuti. Maraming mga creators ngayon, yung bigla na lang nawawala yung kanilang mga channel. Hindi dahil basta nagkaroon lang ng strike. Hindi, walang strike. Bigla na lang nawawala. At yung iba na di-disable yung kanilang mga AdSense. Kundi dahil sa isang bagay na to na sobrang common. At marami sa atin hanggang ngayong 2026, even mga baguhan, ang dami pa rin ginagawa to. Ito yung tinatawag na fake engagement. At alam mo ba na pangalawa to sa mga violation this 2026 na nagkakaroon ng mass demonetization, ito yung tinatawag na spam violation. Yes, included po yung fake engagement sa spam violation dito sa platform na to sa YouTube. At ang mas malala pa, hindi lang bots ang mga tinatamaan. Kahit mukhang organic pa yan, kahit organic channel pa yan, kung ginagawa mo to, pwede kang ma-flag. Ano ma-flag? Mawala yung channel mo. Okay, ma'am, ano ba yung fake engagement? Fake engagement is any attempt to artificially inflate your views, likes, watch time, comments, subscribers. Alam nyo mga ma'am sir, kasi kahit sabihin natin na mukhang legit pa yan, yung pagkakagawa mo, yung proseso na ginagawa nyo, kung hindi organic yan, kung hindi natural behavior yan, delikado ka pa din. So ano ba yung mga halimbawa niyan? Ayan, para mas malinaw, no? Especially sa mga baguhan. Okay, for example, nagmamadali ka kasi ma-monetize, bumili ka ng 1,000 subscribers. Dahil may mga nag-aalok niyan, merong mga nagbebenta na, uy, i-boost natin yung subs mo. O, pwede kong i-operan ka ng 1,000 subscribers para ma-meet mo kaagad yung requirements na yan. Okay? For example, bumili ka ng 1,000 subscribers. Yan yung mga halimbawa niyan. Sumali ka sa mga sub for sub. Bumili ka ng 1,000 views. Pamimilit. For example, pinipilit mo yung mga friends mo, kakilala mo, na mag-like or comment kahit hindi naman nila napanood yung video. Pwede kang ma-spam. At alam niyo ba kung ano yung dating niyan sa YouTube? Sa system kasi ni YouTube, kung tinitingnan mo, ay support lang, gusto lang naman mag-support eh. Hindi yan support sa sistema ni YouTube. Ang dating sa system niyan is manipulation. Minamanipula mo yung growth ng channel mo. At yan po ay isa sa mga ayaw na ayaw ni YouTube. Sabi ko nga, itong mga activities na to ay pasok sa pangalawang violation this 2026. Nagkakaroon ng mass demonetization yung mga channels. Kaya hanggat maaari, mag-ingat po tayo at huwag na tayong mag-engage sa mga ganito. Okay, baka may magtanong, Ma'am Jem, paano ba yan mapa-flag ng system? Paano kung gumamit ako ng legit naman na account, mga uploaded na videos? Paano ka mapa-flag ng system? Okay mga ma'am sir, sorry for the word, pero hindi bobo yung algorithm. Kayang-kaya nitong makita kung fake yung engagement natin. O kaya nga sabihin natin ganun, kaso Ma'am Jem, paano nga nila malalaman yun? Ano yung basihan nila? Ganito, unang-una yung biglang pag-spike ng views ng mga videos mo na wala namang watch time. Ibig sabihin, puro click-click lang ganon ng mga videos mo pero hindi pinanood. Walang nanonood talaga na real audience or organic audience. That's why yung watch time mababa or bagsak. Ano pa, tinitingnan ng algorithm kung yung mga comment ba sa mga video mo, sa iba't ibang mga videos mo, ay paulit-ulit, pare-parehas lang, or may patterns. Delikado ka na kaagad kapag napansin ng algorithm yan. Kapag biglang nagkaroon ng mga subscribers, tapos majority ng mga subscribers nun is hindi nanonood ng mga next video mo o walang interest doon sa mga next video mo. So doon pa lang magdududa na yung algorithm, bakit nag-subscribe to? Tapos hindi nanonood ng mga next video niya. Ano pa, tinitingnan ng algorithm or ng system yung mga traffic galing sa mga suspicious sources. Ingatan natin mga ma'am sir, itong spam violation na to kasi dyan pasok yung fake engagement na to na tinutukoy natin dito sa video na to. Na kapag nakita yan, napansin niya ng system, nahuli ka, hindi naman agad-agaran mababan ka kaagad. Pero ito yung mga sign yan
na napapansin na yan ng algorithm, na napapansin ka na ng system. Yung sign yan, unti-unti ka nang ilulubog. What I mean is, yung channel mo, unang gagawin sa'yo, hindi ka na i-recommend. Hindi i-recommend yung mga video mo. Bakit? Minamanipulate mo yung growth ng channel mo. Pangalawa, babagsak yung click-through rate mo. Bababa yung chance na mayroong mga organic audience na mag-click ng mga videos mo. Pangatlo, ito yung tinatawag na shadow suppression. Hanggang sa umabot ka na lang doon sa point na bigla ka na lang mawawala. Ito na nga yung sinasabi ko kanina, mga common na spam violation at makikita nyo kasama dyan yung fake engagement. Bumibili ng views o subscribers, gumagamit ng bots, sub per sub or engagement groups, pilit na comments, nice video, dan support, padikit. Mostly kasi kapag hindi ka pa monetize, di ba? Matagal pa yan, hindi pa yan mapapansin. And kung nabalitaan nyo yung nangyari last year, 2025, yung mass termination ng mga AI channels, kasama dyan yung mga spam channels. No, ayon sa reports, maraming creators ang biglang na-terminate under spam, deceptive practices, and scams. Kadalasan walang warning, mabilis ma-reject kahit pa mag-appeal ka. No, auto-reject yan, automated reject. Yung reply, automatic yung reply nila. And then, hindi pa ina-explain, hindi sinasabi yung exact reason kung bakit rejected yung appeal mo. Dahil yung ganitong mga violation ay mabigat-bigat ito pagdating kay YT. Ang masakit dyan kasi, aantayin mo na ni YouTube. Mamonetize ka. Mahigpit na si YouTube kapag nagkaroon ka ng ads, tapos ginagawa mo pa rin yan. Ayaw din ni YouTube na mapahiya sa mga advertisers. Kasi syempre, dyan din po sila kumikita. Bakit natin sinasabi to? Bakit natin ginawa yung video na to? Para paalalahanan, i-remind, lalong-lalo na yung mga baguhan na iwasan nyo to. Okay lang naman na mabagal Okay lang yan kahit na ang bagal ng views mo. Pakunti-kunti ang bagal ng subscribers mo. Hindi ka makaalis sa 20 subscribers. Okay lang yan kasi lahat dumaan dyan. So dadaanin natin sa content. Gawa lang ng gawa ng content. Bakit ba ginagawa pa rin to ng maraming creator kahit na alam nila ay mali? Simple lang. Pressure. Napipressure sila sa pag-grow ng channel na nakikita nila sa ibang mga creator. Pressure saan? Sa kita. Kasi gusto na kaagad kumita. Gusto ng instant results. At dahil nakikita nila na gumagana sa iba, ginagaya. Pero ang hindi nila alam, yung mga channels na ginagawa yan, unti-unti nang nawawala. So, ang tanong kung narating mo yung part ng video na to, sigurado ka bang organic ang growth mo? Sagutin mo yan at i-comment mo sa comment section ng video na to. So, ayun mga ma'am sir, I hope nakatulong sa inyo yung video na to. I hope na-remind ko kayo, lalong-lalo na yung mga baguhan, na hindi alam na ginagawa na pala nila yung violation na to. Naakala nila tama kasi nakikita nila sa iba, nag-work naman, pero hindi. Iko nga, kasama to sa pangalawang violation this 2026 na nagkakaroon ng mass demonetization dito sa YouTube. Kaya mag-iingat po tayo, ingatan natin yung ating mga YouTube channel. Okay lang na mabagal, basta sigurado at ligtas yung ating mga pinaghihirapan na channel dito. So, ayun lang mga ma'am sir, if you think na nakatulong, please like and subscribe at i-hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga bagong videos. So, ayan, before I end, shout out muna sa mga members ng ating channel. Ayan mga ma'am sir, again, gusto kong pasalamatan this month yung mga channel members natin. Ayan, thank you so much sa mga nag-avail ng membership natin guys. I hope na makasama ko pa po kayo ng matagal sa mga susunod pang mga buwan. So, ayan guys, and of course, yung mga bagong subscribers natin, yung mga dating subscribers na natin sa channel na to na hanggang ngayon ay nakasupport pa rin. And thank you so much guys. Yung mga laging na dyan sa comment section, ayan guys, thank you so much sa support ninyo. I hope, I wish na lahat tayo success dito sa YouTube. So, ayan lang guys, have a nice day. Thank you for watching and see you in my next video. Bye po!